Madalas bang manigas ang tiyan nyo habang buntis? Hi, Nurse Yaza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Isa din ba kayo mga sisi sa mga buntis na talaga namang natatakot dahil nakakaramdam na kayo ng paninigas ng inyong tiyan kahit nasa second trimester pa lamang kayo ng inyong pagbubuntis at malayo pa sa inyong due date? Gusto mo bang malaman kung normal ba itong nangyayari sa isang buntis o dapat mo nang i-inform ang iyong doktor? Madalas, ang paninigas na nararamdaman ng isang buntis sa kanyang second trimester ay tinatawag na Braxton Hicks contraction. Ano nga ba ang Braxton Hicks contraction? Ang Braxton Hicks contraction ay isang intermittent na pag-contract o paninigas ng matres na nagsisimula in early pregnancy. Ngunit karamihan sa mga buntis ay napapansin nila ito sa kalagitnaan ng kanilang pagbubuntis o near 20 weeks. Habang tumatagal ang pagbubuntis ay mas magiging madalas ang Braxton Hicks contraction. Ano ang dahilan ng Braxton Hicks contraction o ang paninigas ng tiyan ng isang buntis? Ang eksaktong dahilan kung bakit nagkakaroon ng Braxton Hicks contraction o paninigas ng tiyan ng isang buntis ay hindi pa talaga matukoy. Ngunit ayon sa paniniwala ng mga eksperto, para ito sa paghahanda ng matres ng katawan para sa totoong labor. Kailan madalas maramdaman ang Braxton Hicks contraction o ang paninigas ng tiyan ng isang buntis? Una, at the end of the day. Pangalawa, kapag puno na ang pantog ng isang buntis. Pangatlo, kapag dehydrated ang isang buntis. Pang-apat, matapos mag-exercise o makipagtalik. Pang-lima, kapag may humawak sa tiyan ng buntis. Pang-anim, kapag active si mommy o si baby sa loob. Ano ang mararamdaman sa Braxton Hicks contraction? Kung ikaw ay nagkakaroon ng Braxton Hicks contraction, ay mararamdaman mo na ang iyong matres, ang mababang bahagi ng iyong tiyan at ang iyong singit ay parang nagtatighten o nagsisqueeze at pagkatapos ay nare-relax. Ang typical na Braxton Hicks contraction ay may mga sumusunod na characteristics. Una, ang paninigas ay walang regular na pattern. Pangalawa, paiba-iba ang intensity ng paninigas. Pero usually, hindi naman talaga ito nagtutuloy-tuloy. Pangatlo, makakaramdam ng mild na sakit kapag naninigas o nagko-contract. Ngunit, hindi naman talaga ito masakit na masakit. Pang-apat, ang paninigas ay hindi palagi. Pang-lima, ang paninigas ay nawawala kapag nagpalit ka ng posisyon. Paano po malalaman na kung ang paninigas na nararamdaman ay Braxton Hicks contraction lamang o hindi ang paninigas ng totoong labor? Mga katangian ng Braxton Hicks contraction o false labor. Una, ang paninigas o contraction ay hindi regular at magkalayo ang interval. Pangalawa, ang paninigas ay nawawala kapag nagpapahinga o nagbabago ng posisyon. Pangatlo, ang paninigas ay maaring mahina, lalakas at babalik sa pagiging mahina. Pang-apat, ang paninigas na mararamdaman ay sa harap lamang ng tiyan. Mga katangian ng true labor contraction. Una, ang paninigas ay regular at tumatagal ng 30 to 90 seconds. Pangalawa, ang paninigas ay nagpapatuloy kahit magpalit pa kayo ng posisyon. Pangatlo, ang paninigas ay nagtutuloy-tuloy at nagiging mas intense sa pagdagdag ng oras. Pang-apat, ang paninigas na mararamdaman ay simula sa likod papunta sa harap ng tiyan. Ano ang pwedeng gawin kapag nakakaramdam ng Braxton Hicks contraction o paninigas ng tiyan ng isang buntis? Una ay magpalit ng posisyon. Pakiramdaman po ninyo kung anong posisyon nga ba ang nagpapawala sa paninigas ng inyong tiyan. Pangalawa ay uminom ng tubig dahil minsan ang Braxton Hicks contraction ay nangyayari kapag dehydrated ang isang buntis. Pangatlo, magkaroon ng relaxation exercise and take slow deep breaths. Pang-apat ay uminom ng warm cup of milk. Pang-lima, umihi kung puno na ang pantog. Pang-anim ay take a warm bath. Pang-pito, try listening to music. Kailan ba dapat pumunta na sa ospital? Kapag ang inyong pagbubuntis ay less than 37 weeks pa at nararamdaman mo ang mga sumusunod na senyales ng preterm labor, ay mas makabubuting pumunta na agad kayo sa ospital. Mga senyales ng preterm labor. Una ay ang abdominal pain o menstrual-like cramping. Pangalawa,
regular na pag-contract every 10 minutes. Pangatlo ay ang vaginal bleeding o spotting. Pang-apat ay change in the type of vaginal discharge. Maaari itong watery or bloody. Pang-lima ay ang pressure in the pelvic o lower abdominal area. Pang-anim ay ang low back pain na hindi naman kasing sakit ng nararamdaman mo dati. Kung kayo naman ay more than 37 weeks na at nararamdaman mo ang mga sumusunod, ay mas makabubuting pumunta na din kayo sa ospital. Una, pumutok na ang inyong panubigan kahit wala pa namang contraction. Pangalawa, kapag mayroong vaginal bleeding. Pangatlo, kapag ang contraction o paninigas ay every 5 minutes na. Pang-apat, kapag nakakaramdam ng constant o severe pain. Pang-lima ay change in fetal movement. Kapag napapansin mong mayroong pagbabago sa movement ni baby sa loob ng inyong tiyan or hindi siya nakapag-move or nakapag-kick ng 10 times sa loob ng 2 oras, ay napakahalaga pong pumunta agad kayo sa inyong doktor. Lastly mga sisi, ang Braxton Hicks contraction o ang paninigas ng inyong tiyan ay normal na nangyayari sa isang buntis. Usually, mararamdaman mo ito sa iyong second trimester at mas lalo pang lumalala habang papalapit ang inyong due date. Ngunit kahit ito ay normal na nangyayari sa inyong mga buntis, ay mahalaga pa rin po na maging alerto kayo sa pag-differentiate ng pagkakaiba ng Braxton Hicks contraction at ng totoong labor. Baka kasi kayo ay nakakaranas na pala ng preterm labor nang hindi lamang ninyo napapansin. Kaya napakahalaga talagang pumunta agad kayo sa inyong doktor mga sisi kung may mga nararamdaman kayong kakaiba at sa tingin ninyo ay hindi na ito normal sa isang buntis. Reminder po mga sisi na kailangan nyo din pong alagaan ang inyong mga sarili ngayong kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!